Awit, mukhang susunod na si OKX at BitGet kay Binance Idol ah. Dapat ba tayo mag-worry o hindi? Sige, pag-usapan natin. Guys, throwback lang, sabi dito, the Securities and Exchange Commission has requested of removal of Binance app from the app market of Apple and Google Play in the Philippines. Ngayon naman, InfraWatch is urging SEC to ban BitGet and OKX in the Philippines for illegal operations. Guys, anong good news? Alam nyo ba, si InfraWatch din na nagpaban ng Binance dito sa Philippines. Mamaya na natin bigyan ng highlight to si InfraWatch. Guys, ito kasi yan. Ang question kasi dyan, ito bang mga international exchangers na to, internationally known exchangers na to, Tier 1 exchange when it comes to cryptocurrency, kilala sa buong mundo, guys. Guys, sa tingin nyo ba walang capacity to comply when it comes to SEC regulations? So, I think no. So, baka may something sa loob. Ang point naman na SEC dito, guys, unauthorized operations daw. Hindi nag-comply, lack of registrations, etc. etc. Ang question ko dyan, yun ba talaga yung reason kung bakit hindi tayo maaprubahan? Kung bakit hindi makasecure ng local permits itong mga international wallets na to? Or baka ayaw lang talaga ng government natin na aprubahan? Kasi nga, pinopromote nila yung local exchange natin. Question kasi dyan, guys, hindi naman legitimacy. The question is the capability of these wallets. Guys, hindi tayo galit sa government natin. Ang gusto ko lang i-share dito, yung fairness na tinatawag. Kung gusto natin i-promote pala yung mga local exchangers na yan, mag-apply kayo ng international license. Para magkaroon ng validation, magkaroon ng tinatawag na value itong mga local exchangers na to. At makilala sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Guys, the question is, magiging concern ba natin siya sa future? I think no. Bakit? Ang dami pong wallets. Guys, ito last question. Kung ibaban ba ni SEC lahat ng mga international wallets na gamit natin, sa tingin mo magiging safe pa din ba yung digital assets natin?